po natin na sharer ay si Brother Lawrence Zerudo. Hello, magandang gabi sa lahat. So ako pala si Lawrence, no, and this is my wife, Julie Bell Chua Zerudo. Maybe you wonder how you end up on this situation. Narinig na rin yan, di ba? Sa social media. Ganon din kami. Hindi namin alam bakit kami nasa harap ngayon. But maraming salamat sa Diyos, sa opportunity ng leaders, tsaka sa inyo. Bakit nandito kami? Ayun. So, sinama ko siya kasi hindi lang naging part ng kwento ng buhay ko is puro ako. Pero yung ending kasi, siya mismo naging witness kung ano yung naging change, no, dahil sa kwento na to, sa munting kwento. So ako pala, again, si Lawrence, no, bagong CLP graduate kami, 2025, under the Miranda household. So ang aking mga magulang ay parehong membro ng Couples for Christ sa Bacolod, noong nabubuhay pa sila. So isa ako sa Living Testament kung paano pinagtibay ng Panginoon through CFC ang pagsasama ng mga magulang ko bilang mag-asawa. Gayun din kung paano kami inalagaan at pinalaki. Sa pamamagitan nila, nakilala ko ang Diyos at sobrang grateful ako sa mga magulang ko dahil linubog nila ako. So, hindi na po ako, one of my biggest dream is to be part of the CFC. Growing up with CFC parents, no, nasa isang gilid, nagtataka, bakit, anong pinagsasabi nila? Thanks pala yun. No? Nag-aantay na matapos sila kumakain ng molo soup pagkatapos mga alas 12. At hindi rin ako makatulog, no? Kasi aantayin ko sila. So relatable yung mga anak ng mga CFC members dito. And I'm a Kids for Christ member way back, 1990s pa yun. Youth for Christ, active member din. Singles for Christ po. And again, this is my biggest dream po. So naalala ko noon, kapag nakakalimutan ko magsimba tuwing linggo, parang buong linggo ako nakakaramdam ng guilt at lungkot. At lalo pong lumayo ang distansya ko sa Panginoon nung nagsimula akong magtrabaho dito sa Maynila. So marahil dahil nagsimula akong kumita ng pera, nabigyan din ako ng maraming opportunities o pagkakataon at karagdagang responsibilidad na mas komplikado kaysa sa dati kong ginagawa. So, na-normalize ko ang hindi pagpunta sa simbahan dahil sa hectic na schedule at iba pang alibay. Not until dumating yung COVID year. So, ito yung 2020. Alam ko po, hindi lang ako nawalan. Pwede mga kaibigan nyo, kapamilya nyo, nakaka-relate kayo sa akin din. Kung saan sunod-sunod, magkakasunod na taon ay nawala yung mga membro ng pamilya ko. At isa na po roon ang mga magulang ko na magkasunod na taon silang nawala. Iyon po yung mga panahon na inamin ko na naging mahina ako ngayon, pero mas mahina ako noong time na yun. At minsan natanong ko yung Panginoon kung paano na kami. Kasi nga wala kaming parents. Nasanay kami na maging dependent sa kanila. So gayon pa man, hindi kami pinabayaan just despite sa kakulangan ko sa kanya ng oras, ay hindi siya nagkulang sa amin. So, I'm so grateful sa wisdom, sa strength na binigay niya sa akin, na kahit ako mismo ay nakakaramdam ng pagod, ay patuloy pa rin akong nagiging positibo sa buhay. Kaya iyon po yung dahilan ko kung bakit narito ako sa inyong harapan. Posibleng tinawag ako ng Diyos, pero ang katotohanan ay ako mismo ang lumapit sa Kanya dahil kailangan ko siya at mahina ako. Sa aking pang-araw na buhay, siya ang naging gabay at pagbibigay ng liwanag sa bawat madilim na sandali. At ito rin ang binabahagi ko
kapag pananampalataya ang pinag-uusapan. Sa Kanya, hindi ko naramdaman na nag-iisa at Siya lang ang kailangan ko sa buhay ko. So araw-araw kong sinusubukan na sundin ang Kanyang mga paraan sa paggawa ng mabuti at hindi umasa na sa anumang kapalit. Hindi ako umaasa na kailanman na kilalanin o palagan ako sa mga mabubuting gawa at intensyon na ginagawa ko sa aking mga kaibigan, pamilya at komunidad. Dahil alam ko ang kanyang kalooban, sa kanyang kalooban at binigyan niya ako ng kapasidad na suportahan ng iba. Oo, hindi pa lubusang na ibabalik ulit ang aking pananampalataya, ngunit naniniwala ako na kay Kristo lahat ng bagay ay positibo. At saka yun lang, gusto ko lang po na sabihin na napaka-relatable po yung team natin ngayon, which is not my will, but yours, no? Kasi yung mother ko, binigyan siya ng lahat na ng sakit. Dialysis, diabetes, fracture ng paa. Muntik na siya mabulag, muntik putulin yung paa niya. Tinatanong ko siya, finish mo ba yung Diyos? At yan yung parang nasagot niya sa akin. Mas malaki ang plano ng Diyos kesa sa iniisip niya. Kaya never niya, sabi ko nga mas mahina ako kasi ako dumating ang point na napatanong ako. Siya, kaya nga sabi ko, sama ko si Bel sa harap. Kasi isa siyang testamento din. No, kung paano yung mother ko at saka yung father ko, despite ng lahat ng karamdaman, hindi sila nagtanong. Hindi na tinatanong bakit binigay sa kanyang karamdaman na yun. At dahil dyan po, magandang gabi ulit sa lahat. Thank you po. Ang susunod naman po natin na mag-share ay si Brother Benny Reyes. Magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Ako nga pala si Brother Luis Benedicto Reyes, alias Bugoy. Si Mr. Suave. Si Bro Lawrence, siya lumaki na mayroong buong pamilya, may nanay, tatay. Ako naman, lumaki na walang magulang. Kasi bata pa lang ako, 7 taon ako, broken family na. Nanay at tatay ko iwalay. Kaya 7 taon pa lang ako, nag-lers na ako. Napunta na ako sa Baywalk. Doon ako lumaki, hanggang 14 years old ako. Doon ako na natutong manisid ng mga isda para mabuhay. At doon ko rin natutunan na tumatag yung loob ko para mabuhay ng sarili. Nung bata pa ako, hindi naging madali sa akin ang buhay. Ang mamuhay ng kasi 7 taong gulang pa lang ako, lumaki na ako, naiwalay sa aking mga magulang. Dahil naghiwalay nga sila, naglehas na ako. At namuhay na ako sa Baywalk. Doon po ako nanirahan. Doon na rin ako halos lumaki. Bata pa lamang ako, natuto na akong manisid sa dagat upang manghuli ng isda para lamang mabuhay sa murang edad. Natutunan ko maging matatag at mag-isa mabuhay, ngunit sa loob ko ay may kakulangan ang pagmamahal at gabay ng aking pamilya, ng aking mga magulang. Lumipas sa mga taon, ako ay naging 26 na taong gulang. Doon ko po nakilala ang aking asawa, si Adelina Reyes. Siya ay naging malaking bahagi ng aking buhay sa simula ng
Simula po na kami pagsasama, masaya. Kasi bago eh. Pareho po kami naging kursilista. Kursilista po sa Cavite. Kasi doon po, ang uso po doon dati, Corsilio House. Parang ganito rin po yun, Katoliko, pero ibang ano. 5 po ang aming naging anak, kasama na po si Ludivine. Siya po ang panganay naming anak na babae. Na ngayon po ay miyembro na rin ng CFC. Ngunit kahit po kami naging kursilista, hindi po naging perfecto ang pagsasama namin kasi naging lasinggero po ako. Lasinggero, sugaron, panigarilyo, lahat po ng bisyo nasa amin. Lagi nga po kami nag-aaway, wala pong araw na hindi kami nag-aaway. Nagpapasalamat nga po ako at napagtyagaan ako ng asawa ko hanggang ngayon. Pero ngayon po, mabait na ako. 2024 po, meron pong nagyaya sa amin na CFC po, si Smalu po ata yung yaya si Mrs. ko kasi kasama niya po sa Zumba. Nung una po, hindi po pa po, nung unang talk po, hinatid ko siya, pero hindi ako pumasok. Pero nandun lang po ako sa labas ng gate. Nakikinig po ako sa talk ni Father. Parang na-curious ako na parang gusto kong makinig. Pero hindi nahiya na ako pumasok kasi mahaba na yung talk ni Father. Kaya nung talk to, hinatid ko siya, hindi niya alam na akala niya, hindi pa rin ako sasama. Pero hindi pa siya nakakaupo, ako nakaupo na. Pero naramdaman ko po kasi na may kakaibang plano ng Diyos sa akin. Parang may kumakatok sa puso ko na parang nagsasabi sa akin na may magandang plano sa iyo, Diyos. Kasi po dati, doon ko naramdaman ng habag ng Diyos, kaya sa ikalawang talk, nagpa siya akong pumasok at nakinig. At doon po nagsimula ang tunay na pagbabago sa aking buhay. Unti-unti ko natutunan ang salita ng Diyos sa bawat talk at bawat pagtuturo. Parang napupuno ang puso ko ng kapayapaan. Naramdaman ko po ang kabusugan sa salita ng Diyos. Isang bagay na hindi kailanman ay bigay ng alak, sigarilyo o sugal sa tulong ng sugal. Sa tulong ng Diyos, isa-isa kong iniwan ang aking mga bisyo. Ang dating buhay ko po, na puno ng galit at pagkakamali, ay unting napalitan ng bagong buhay, na puno ng pag-asa at pananampalataya. Ngayon, hindi na po ako umiinom ng alak. Hindi na rin po ako naninigarilyo. Hindi na rin po ako nagsusugal. Kahit po itanong niya sa asawa ko o sa anak ko. Ngayon, may isang hangarin akong paglingkod ng Panginoon. At higit sa lahat, ang aking pangarap at panalangin ay makita ang aking buong pamilya
na naglilingkod sa Diyos. Isa nga po dyan ang aking anak na si Ludivine. Miyembro na rin po ng CFC. At malaking kagalakan po iyon sa puso ko. Mga kapatid, kung may nais akong iparating sa inyong lahat, ito po ay ang katotohanan na walang taong napakalayo para abutin ang awa ng Panginoon at pagmamahal ng Diyos. Kung nagawa niyang baguhin ang isang taong tulad ko, na lumaki sa hirap, naligaw ng landas, at nalulung sa bisyo, kaya rin niyang baguhin ang buhay ng sinuman sa atin at nais kong tapusin ang aking pagbabahagi sa isang talata mula sa banal na kasulatan. 2 Corinto 5:17. Kaya't kung ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay magbago. Mga kapatid, ako po ay isang buhay na patunay. Ang Diyos ay may kapangyarihan magbago ng buhay. Purihan ng Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Benny. Ang susunod po natin na magbabahagi ay si Brother Edgy Polistico. Ako na pala yun. Ako mag-operate. Okay na. Pamarin niyo po. Wala ba? Susimplihan ko na lang kung aking isi-share sa inyo. Ako nga pala si Brother A.G. Coristico. Opo. Salamat po sa pagkakataon na binigyan ako time na mag-share. Tensya na nawala ko doon. Okay. Sa banal na pangalan ni Yesu Cristo, isang pinagpalang magandang gabi po sa ating lahat. Ang kwento po namin mag-asawa, ayan po yung misis ko, nakadilaw din si Sister Margel. Bago kami sumali sa CFC ay bahagyang kunting lang po, drama ang nangyari sa buhay namin. Kami po pareho ay lumaki takot sa Diyos at mula kami sa mga religiosong pamilya. Ako lang po ay lumaki na nasa ambento. Kasi misis ko lang po ay nag-aaral sa isang Catholic school. Ano po sa kanila mga madre. So, lumaki kaming mulat sa religion at paniniwalang Katoliko. Ako ngayon isa ay nagiging isa sa mga bata, no? High school ako, nag-enroll na ako ng Catholic Defender. Pero may mga hamon sa buhay na nangyari. Dahil nang umalis ako sa bayan namin, napunta ako sa kabila. Kasi yung mga magulang ko ay hindi ako kaya pagparalin, nagbago ang lahat. Kaya dito na simula ang challenge ko sa buhay. Ako po ay saglit na nawala ang landas. Hindi landas na nagpapalawala, kundi dahil sa pagsisikap, nakapag-asawa ng isa lang po ang dahilan bakit ako sumali sa CFC. At ayun po ang aking asawang kauna-unahang dahilan. So, pa-extend ko na lang po ang kwento, mag-focus na ako sa reason kung bakit kami nandito sa CFC. Ang trabaho ko po kasi, dahil sa tawag ng aking tungkulin, ako po ay laging nawawala. Wala ako sa pamamahay namin ng mga mahabang panahon. So, hindi ko nasusubaybayan ang mga bata at paano minamanage ang pamamahay namin hanggang sa nagkaproblema kami sa mga anak namin. So, nung lumaki na sila at nagkaroon sila ng sariling pamilya, ay nagka-problema din. So, dahil sa naging guilty ako, dahil wala ako sa buhay nila noong mga panahon na yun, hindi ko napalaki ng mga ayos. Hindi siya napalaki, hindi ko nasusubaybayan, hindi ko nagkaroon pa na ng aking duty. Kasi I was not close to them. Although, I cannot blame in that kasi noong panahon na yun, hindi pa uso ang cellphone, wala pang social media. So,
hindi ako updated doon nangyari sa bahay. Kaya pag nauwi ako, ang balita na sumasalo mo sa akin ay puro problema. So, sa maling salita, yung pagkukulang na yun, yung dinadasal ko sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon bago wala akong mag-retire, makabawi ako sa pamilya ko. Mukhang dinilig yata kasi may nagaya sa akin kasama ko sa aking trabaho at in-invite ako sumala sa AFC at tinanggap ko. Ngayon, sa pag-iksing kwento, magkasama kami ni Margit at ang maganda pa rito ay sabay na kami nagsisilbi sa simbahan at sa kay Jesus Christ, this is AFC for Christ, which I am very happy dahil bumalik na ako. Yung sabi ko, Lord, ibalik mo ako sa lahat dati ay hindi niya ako pinagtamutan. So, purihin ng Panginoong Jesucristo dahil nang tumatak ako ulit sa Kanya ay pinagbuksan niya akong muli. Yun lang po ang aking pagsusunod. Maraming salamat, Brother Edgy. So this point, tatawagin din natin ang susunod natin. Last sharers natin, si Bro Mark Hill at saka si Sis Dimple. Si Bro Mark. Ayun, si Bro Choi. At saka si Sis Dimple. Good evening po, everyone. God is good. All the time. Yes po. Share ko lang po is, naging CFC po kami July 2022. Then, after that is nagpakasal po kami. 1 year. So, sumali po kami ng CFC wala po kaming, ang nasa isip lang po namin is yung makita kami sa community na kasama kayo, yung bawat isa na masaya. Then, nagkaroon kami ng may isang brother na nag-invite sa akin na magkumanta. So, maging music team. So, tinanggap ko po na hindi ko po alam kung bakit ko tinanggap. So, ang nasa isip ko lang po is yung makita lang po ako kumakanta and kasi po, mahilig din po ako kumanta. And sa isang service na yun, hindi ko alam na hindi pa pala doon nagtatapos yung service. So, naging household leader po kami. After nun, ay bago po yun pala, naging vanguard. Nasa vanguard po kami. Nagsiserve, nagtutalk sa mga kapatid natin na hindi naman natin kakilala. Yung nagtuturo tayo kung paano mamumuhay ng tama. Dahil sa landas na tinatahak nila na hindi nila alam na mali pala yung ginagawa nila. So then is naging household leader na kami. So nagdadalawang isip po kami na tanggapin yun. Kasi sa amin pong tahanan ay may sarili kaming pinagdadaanan. So sa namin, sa pag-uusap namin, sabi namin, parang ayaw po namin itong tanggapin. Kasi po is,
paano po kami magsaserve? Paano po kami magpapastol kung yung sarili naming pamilya ay hindi namin mapastulan ng maayos? So, hindi po namin kasi will yun eh. So, it's God's will. So, pinagpatuloy po namin yung service sa pamamagitan ng pag-alalay ng mga brothers namin na nandyan na nang-encourage sa amin upang pagpastol at ipagpatuloy kung ano yung naumpisahan. So, sa ngayon po ay nagpapastol po kami ng 3 members po na hindi ko alam, may purpose pa lang si God. Kasi yung mga members ko ngayon is parehas ko ng pinagdaanan ko nung ako'y nasa mali pang landas. Nakikita ko po sa kanila yung mga problema na pinagdadaanan po nila. Yun pala yung purpose ni God. Na kailangan mong patatagin yung isang tao, sabihin sa kanya na hindi katapusan ng buhay mo at hindi mo dapat sukuhan yung mga problema. Bagkus ito ay dapat mong gawin na may pananampalataya at may tiwala saan pa kundi sa ating Panginoon, di ba? Amen? So, doon nagpatuloy po yung aming journey sa CFC. Nagkaroon po kami ng iba-iba pang service na nagpapatibay po sa amin. Kasi po, minsan po napanghihinaan kami ng loob sa mga minsan na nakikita namin na may nagpapahina sa amin. So, sabi ko kay sis, pag-pray na lang natin. So, brothers and sisters, napakalaking bagay po nung pag-pray sa araw-araw. Nung dalawa kayo nung asawa mo na nag-pray. And sana po maging inspirasyon din po tayo sa bawat isa. Maging inspire others. Kasi po, di ba, tayo ay biyaya na may biyaya upang maging biyaya sa iba. Yun lamang po. Maraming salamat po.